Kumusta? Ready na ba kayo? Kasi ngayon, bubuklatin natin ang isang napakagandang sinuunang plano, parang isang blueprint na idinisenyo para siguraduhin walang-wala talagang naiiwan. Seryoso, isipin nyo nga paano kung may ganyang rules. Kasi libu-libong taon na ang nakaraan, may ganitong plano na talagang ipinapatupad. At hindi ito basta suggestion lang ha. Ito'y isang buong sistema na nakasulat mismo sa kanilang mga batas. Okay, simulan natin sa pinakasimple at pang-araw-araw na bahagi ng plano, ang paghimala o gleaning sa English. Ito yung pinaka-basic na paraan ng pagbabahagi sa tuwing may anihan. Simple lang, di ba? Ang utos pala sa kanila, huwag maging masyadang perpekto sa pag-aani. Bawal balikan yung mga nahulog na uhay. Bawal pitasin yung pinakahuling bunga. Sinasadya yun para laging may matitira para sa mga kapatid nating nangangailangan na dadaan sa bukid. At ang ganda dito, hindi lang ito basta, uy, sana gawin nyo. Hindi, ito ay isang batas. Malinaw na sinabi kung para kanino yung pagkain, para sa mga dayuhan, ulila at biyuda. Sinisiguro nito na yung mga pinaka-vulnerable sa lipunan, laging may parte. Okay, so tapos na tayo sa pang-araw-araw. Ngayon, umakyat tayo sa next level ng plano. Ito naman yung isang espesyal na pondo na kinokolekta bawat taon. Isipin nyo na para siyang pinagsamang National Party Fund at Charity Fund. So para malinaw, may dalawang klase ng ikasampo o tithes. Yung una para yun sa mga Levita, yung mga tagapaglingkod sa templo, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pangalawa, na ang buong layunin ay para talaga sa community at pagtulong sa kapwa. Ito yung sistema. Sa unang 2 taon, yung pondo dinadala sa kabisera para sa isang malaking selebrasyon. At lahat, as in lahat mayaman man o mahirap, kasama sa handaan. Pero tuwing 3 taon, iba naman. Yung pondo, naiiwan sa kani-kanilang bayan. Ginagamit to para magpakain at tulungan ang mga nangangailangan doon mismo sa community nila. At kung akala nyong malaki na yon, teka muna, may mas malaki pa. Ito na yung tinatawag na sabbatical year o parang isang dambuhalang reset button na nangyayari tuwing 7 taon. 7. Napaka-espesyal ng numerong yan sa kultura nila. At bawat 7 taon, ang buong bansa para bang sabay-sabay na humihinto at pinipindot ang isang malaking pause button sa halos lahat ng bagay. Grabe tong reset na to. Una, yung lupa mismo nagpapahinga for 1 whole year. Sustainable farming, di ba? Pangalawa, lahat ng utang, burado, cancelled. Imagine, kung may utang ka pagdating ng 7 taon, wala na. Pati mga alipin, pinalalaya, at hindi lang basta pinalaya, binibigyan pa ng mga regalo para makapagsimula ulit. At para walang magutom, may pangako ang Diyos na magbibigay siya ng tripleng ani sa 6 na taon. Galing, no? At ngayon, andito na tayo sa grand finale, yung pinakahihintay na bahagi ng buong plano, isang event na sobrang laki na malamang minsan mo lang mararanasan sa buong buhay mo. 50. Pagkatapos ng 7 cycle ng 7 taon, so 49 years yun, yung susunod na taon, ang ika-50, yun ang tinatawag na The Great Jubilee. Ang ultimate reset sa lahat. Tingnan niyo tong timeline. Kitang-kita kung paano ito nabubuo sa buong buhay ng isang tao. Bawat 7 taon, may maliit na reset. Hanggang sa dumating yung taon 50, ang pinakamalaki at pinakahintay na selebrasyon. Ito yung pinakaastig sa lahat. Sa taon ng Jubilee, lahat ng lupang naibenta dahil sa kahirapan ay bumabalik sa original na pamilyang nagmamay-ari nito. So, hindi talaga benta ang nangyayari, kundi parang long-term lease lang. Ito yung ultimate social safety net para siguraduhin walang pamilyang mananatiling mahirap habang buhay. At bakit ganito yung patakaran? Kasi, ayon sa kanila, ang lupa ay pag-aari ng Diyos. Ang mga tao ay tagapangalaga lang. Pinipigilan nito yung sobrang pagkamal ng yaman at lupa ng ilan lang. Napakalakas ng konsepto, di ba? So, ngayon, i-connect na natin lahat ng dots. Ano nga ba talaga ang punto ng buong napakagandang planong ito? Sa madaling salita, ang layunin ng lahat ng ito ay katarungan at pagbuo ng isang matatag na komunidad. Pinipigilan nito yung monoproblemang lumalabas kapag sobrang yaman ng ilan at sobrang hirap naman ng karamihan. Dinisenyo ito para ang buong lipunan, hindi lang yung may hirap, kundi pati na rin yung mayayaman, ay mamuhay ng may kapayapaan at pagkakaisa.
At dito tayo magtatapos sa isang tanong para sa ating lahat. Ang mga prinsipyong ito ng pag-aaruga at katarungan ay galing pa sa libo-libong taon na ang nakalipas. Paano kaya nating pwedeng gamitin ang mga ganitong ideya para bumuo ng isang mas patas at mas mabuting mundo para sa lahat sa panahon natin ngayon? Isang bagay na sulit pagnilayan.